So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Isabuhay 2023, nag-start na tayo kahapon, so uploaded na po yung Sac Maestro vs Acer. So yun, sa mga gustong mapanood yung review ko, nasa channel lang naman natin yun. Pero recall lang, no, para sa akin, or ang boto ko sa battle na yun is Acer, no, kasi round 1 and 3 ni Acer is sobrang solido. Yung round 2 tinabla ko doon, no, pero yun, yung ibang detalye panoorin na lang dun sa channel ko, dito sa channel natin. Pero yun, yung masasabi ko lang doon masasabi ko lang doon is Acer ang boto ko doon para sa akin, no. Ngayon, second battle na marireview natin sa Isabuhay 2023, bracket A pa rin. So, Husky versus Sequence. So, I'm expecting na katatawanan, jokes, no? Kasi Husky, kilala naman natin yan. Isa yan sa mga idolo ko pagdating sa mga jokes. Pero kapag nagseryoso si Husky, iba rin eh. Sequence naman, alam nyo naman yan. Since pandemic, nasubaybayan ko si Sequence. So, alam ko yung run ni Sequence. Alam ko yung mga talo niya. 'Di ba? So, let's see kung ano yung magiging, alam ko yung style ni Sequence, no? Kaya tignan natin kung e-effect ba yon, magiging effective ba yung magiging style or writtens ni Sequence kay Husky. Para sa akin, hindi to style clash. May pagkaparehas sila ng estilo eh. Jokes, bars, technicalities, parehas sila eh. So, effectivity na lang to. So, yun lang yung masasabi ko. Huwag natin patagalin. Husky versus Sequence. Start na natin to. Let's go. Sequence, pili niya mauna si Husky. Tig-2 minuto dapat. Isabuhay 2023 battle ang parating. 5 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat. Gubat 11, Husky. Yeah! Flip top game! Game! Sequence! Nice, sir! San mo nakuha name mo? Sa pagiging dicer? Isabuhay yung match up. Kaya dapat daw maging wiser. Sa ampaw na puro sigaw, daig pa Baron Geisler. Ano? Ano? Baron Geisler, tas biglang sumigaw si Husky ng ano. So, matagal na to. Ito yung bago yung laban nila ni Kiko Matos, no? Yung nagsigawan sila doon. Unang sumigaw kasi si Kiko Matos doon ng ano, tas sabi niya, hindi ka marunong sumigaw, ito yung ganito yung sigaw. So, ayan yun. Pwede nyo i-search sa YouTube yun. Sa ampaw na puro sigaw, daig pa Baron Geisler. Ano? Tangina. Ni hindi mo nga kayang tumugma ng maayos, kaya bagsak ka sa akin kung usapang poetry. Laging well-rounded to, dinadaan lang naman sa delivery. Ikaw lang yung nakilala kong nagtugma ng autumn sa module. Labo talaga. Anong tawag mo doon? Skunk crime. Kasi ang baho ng bira. Panay paawa ka lang naman. Na kesyo hindi pa kilala, gamit sipag, balang araw, hangaan din nila. Gagawin mo mag-isa, kaya 3GS tinanggihan. Huwag kang ang feeling malawak, gago, hindi ka kawalan. Kaya nung hinamon ka ng tipsy, sabi mo di ka pa ready. Katatapos lang sa isang battle, ubos yung draft, so peking witty. Panay kasi kampay nung bartender na hambog, nalasing sa sitwasyon pero yung utak hindi hubog. Di ba mahilig kang mag-ipon ng bars? Technical. Na applicable kahit kanino? Para kunwari, advance. Panggap na matalino. Sabay acting ang veterano kahit mo lang si Berting Labra. Pero kung usapan ay estilo, trying hard kang maging abra. Oh, kaya nung pandemic, wala daw siyang inatupag kundi pagsulat. 24 verse challenge, lutong nung palo, tapos yung banat mo ang kunat. Nice try. Ang masasabi ko, that's whack. Paano ka mananagasa ng rapper, wala ka naman track. Kaya anong super rookie?
Yung image hindi ko makapture. Ganto yung dapat sinasalvage o kaya tinotorture. Yung picture frame tsaka yung frame up na setup mo kay Deo at Bagsek. Nakaw sa Flip-Top Festival nung kay Looney may nagpa-pick. Kaya nag-click. O magpapanggap pang innocent. Baka paluin kita ng fluorescent. Chance mo sa akin just a little bit. Parang 50 cent. Okay. Ang ganda ng umpisa ni Husky. May mga ano siya doon, may mga jokes siya doon. I think 4 lines, 8 lines, parang ganon. Then nag-transition na agad sa technical, no? And para sa akin okay naman 'yon. Hindi naman naging bored yung technical side ni Husky. Andun yung punto niya, no? Pero syempre, lagi ko 'to sinasabi sa inyo, lagi ako naghahanap ng solid na haymaker, no? Pero andun yung jokes, yun yung inaasahan ko sa battle, yung mga jokes ni Husky. Pero hindi ganoon tumagal eh. Hindi ganoon tumagal yung jokes na gano agad, lumipat agad, nag-transition agad si Husky sa mga technicalities and punto. So ayun, yun yung masasabi ko doon. Nagustuhan ko yung Baron Geisler so yun yung nagustuhan ko doon. Then yun, frame up, Looney. So kung di nyo pa napanood, no, pwede nyo i-search sa YouTube. Nandito na naman yung sa Flip-Top Battles, no, yung nag-perform si Looney ng Flip-Top Festival, tapos nagpa-picture. Yun, may in-spit si doon, si Looney na freestyle. Yun. Okay, sequence. Yo! Kala ko may kakahuli na ako sa gubat. But expectations fucking wrong. Akala ko yung teacher na. Teacher's pet lang na score. Aric's choice, husky voice. Mas trick ko sana yung baritone. Nag-i-expect ako ng God, kaso baliktad, binigay nyo sa akin, dog. Okay. God, dog, tamang flip din. Sige, ikaw na witty, kaso sa bars cringy. Bars at jokes, sa akin easy. Kayang sumabay sa creeply, kasi mas unpredictable pa ako sa preno ng jeepney. Pero di na siya pang jeepney, pang himpapawid na rin yung way. Husky na sa Cebu, Dane. Unsay imong plane? Irok plane? Irok game? Dayo ka lang dito, boy, baka maligaw ka lang. Habang ako at home pa rin, parang balikbayan. Kahit sa Cavite man nagawi, wala pa rin na alinlangan. Kabitenyong Bisaya to, kaya patok pa rin sa Kabisayaan. At sa kanilang bayan, may sungay ang Indio. Dito ka mag-angas, talagang may hukay ka, iho. Kahit di ko natawagin, yung mga pinsan ko rito, talagang agaw. Buhay ka mismo. Kasi lagay mo dito, delikado. Talagang pasong-paso. Apoy na to, siguradong lapnos ka, tol. Kasi alam naman nila na lamang ako sa'yo. Aso ka lang ako, gaaso-aso! Kasi tong aso nyo, totoong pangalan, Jerry Yim. Jerry? Labo. Pero ito mas klaro. Kaya pala may Jerry, yan. Kasi aso. Aso, yawards tinde. Puging-pugi, feel din. Husky ka pang nalalaman, gago, mas mukha kang sigbin. Oo, mukha kang sigbin. Kasi nga, ang pangit mo. Experience lang talaga, advantage mo. Sa larangang to, ikaw yung back and forth, pero yung rap game tol, di mo na master to. Rhyme scheme, hustle, no? Kaya paano mananaig sa battle to? Kaya kapag ako nang ibabaw after tol, dun lang ako magiging underdog. Okay. Yung round 1 ni Sequence, nag-start siya ng ganito, nag-end siya ng ganito rin, no? So ganun yung ganun yung take ko doon. Parang sabihin natin, nag-start siya sa 50%, natapos siya sa 50%, parang ganun lang.
straight line, parang ganun lang nag-start ng straight, natapos ng straight, ay napunta sa gitna ng straight, tas hanggang dulo straight. Ganun yung naging ganun yung naging take ko dun sa round 1 ni Sequence. Although may mga sumusundot-sundot, pero I think it's not enough no? Tapos ano pa, Bisaya Lines, yun. Kung napanood nyo yung review ko sa Sak Maestro tsaka Acer, ano na yun, makikita nyo doon, mapapanood nyo doon, sinabi ko kapag mga Bisaya Lines, hindi ko talaga yun pwedeng i-count kasi hindi ko nga naintindihan. So siguro ayun yung isa sa mga dahilan or isa sa mga angles na hindi ko mai-scorean, or sabihin natin ayun yung isa sa mga reason kung bakit si Husky ang bibigyan ko ng mataas na score dito sa round 1, no? Actually dapat sa power tsaka sa energy same I think yung ginawa ni Sequence enough yun para matapalan yung ginawa ni Husky. Dapat talaga tabla to sa 8 guys, pero dahil syempre just to be fair lang, kasi hindi ko nga iniskuran yung mga Bisaya Lines ni Sak Maestro do sa review ko diba? So ang dami kasing Bisaya Lines ni dito ni Sequence, din si Husky pure Tagalog, no? Ang unfair dun para sa akin. So just to be fair, no, bibigyan ko si Husky ng lamang dito ng 1 puntos lang. So bigyan natin ng 8-7 to in favor of Husky. Yun lang, ganun lang kasimple yung magiging ko doon, review ko doon sa round 1 ni Sequence. Naging flat Pilit nilalakihan yung boses. Nanininda ka ba? Anong gusto mong isipin namin? Big boy ka na? Yawa! Gamay pisot, kaluoy bay. Nako po, nagbisaya. Pag humanlang bisag, mahadlok ang bayot, do or die. Tangina, kamukha niya daw si M-Site at J Black. Wala sa itsura yung honor game. Nakakatakot ka pa siguro kung dun ka sa horror train. Typical na MCing napakalabong itala sa Hall of Fame. Samahan mo na lang si Deyong maglakad sa Walk of Shame. Mga ambisyoso, desperado, wala namang progreso. Sa proseso, walang respeto. Hindi makontento sa ingreso. Ngayon yung ulo mo may presyo, kaso sa gubat ka nilapag. Ikaw ngayon ang tupang sakripisyo sa piging na walang habag. Mapangis, matalas, sensitibo ang pandinig. Sa lugar na kung saan dugo mo mismo ang dilig. Gagawing palamuti, pati warik ibibigti. 11 after ng gubat, kabilaan mong binti. Oh, ako naman magtatanong, Boss Arik, ba't ito lang? Ang laki ng binabayad mo sa akin tapos ito lang. Ano bang sabi niya sa'yo? Kaya mo akong mapatumba? Baliwala yung April Fools kung March pa lang niloko na. Tangina mo. Ano, mayabang ba yung dati? Iyon yung pinakamalakas na linya na narinig ko kay Husky simula round 1. Solid yun. Kaya mo akong mapatumba? Baliwala yung April Fools kung March pa lang niloko na. Ano, mayabang ba yung dating? Naiinsulto ka? Bantayog mo, pangarap lang, bantayog ko, ribulto na. Ganun ako katigas, sinapuso ko ng buo, umaro-mano umulan, na natiling nakatayo yung 100K ng isa buhay, sa akin di mahalaga. Kumpara sa milyong taong nagawa kong sumaya, di ko kailangan ng corona o maging akin ang taon. One of the greatest of all time, ako ng aking henerasyon. Alam kong madami kayong gusto akong makitang talunan, kaso panis pa rin kayo sa napakadaming dahilan. Di mo ko maiisahan, alam kong hindi ka mangangaso. Naaamoy ko patibong pag sumayad na sa damo. This is my jungle, tang ina mo! Awoo! Tangina. Awoo! Awoo! Ay, papalayon. Sige, time na.
Ayos, ang lakas ni Husky sa round 2. Okay. Round 2 ni Husky. Ang napansin ko lang is hindi siya direkta kay sequence nung bandang huli, yung second half. Yung first half medyo tumatama-tama pa, sumusundot-sundot pa kay Husky. Pero yung second half medyo parang naging broad. And para sa akin, hindi yun, naging broad siya na hindi tumatama kay sequence, pero andun yung punto na battle mode pa rin. Okay, gets nyo? Yun, tulad nun, di ko kailangan ng titulo, tapos ako yung best sa henerasyon ko. So, alam mo yun, may pagka-selfie bars, pero pinapamukha niya na wala akong pake sa 100k dito sa isa buhay, basta ako yung best sa generation ko. Tapos parang dinidisregard niya yung existence ni sequence doon sa battle. So nag-gets ko yung yung pinaka punto. So mabigat yung round 2 ni Husky, sumigaw pa siya na jungle ko to. Tapos nag-alulong pa siya doon, no. So ang lakas noon para sa akin. And technical ni Husky, ayos yun. Tignan natin kung madadala ni Husky yung ganon sa round 3, pero di hamak na mas malakas to. Even may mga Bisaya lines, no, sa sobrang lakas nung second half ng Husky. Parang sabihin natin butas yung mga Bisaya lines. Sa sobrang lakas ng second half ni Husky doon, feeling ko natapalan yung butas na yun. So let's see, tignan natin anong bawi ni sequence. Yo! Nagyayabang ng achievements, grabe naman, nakaka-hurt. Yung dating naghahanap ng ka-planet, ngayon di na kaya maging down to earth. Tangina na. Yo! Habang tumatagal, pakorni na ng pakorni yung jokes ng gago. Panandalian lang yung hype mo, parang kosang Marlon. Buti pa yung may clown sa pangalan, nagbago. Yung tira, magarbo. Ikaw pinatunayan mo lang lalo na di mabubuo yung salitang payaso kapag walang aso. Lalo, nung quarantine battles, panayang starter sa match. Kasi imbis mag-practice si Husky, panayang farming sa vlogs. Di naman ako against dyan. Kaso pabayaan na sa battle lang wak. Ang bobo ng kornyo, puro farm lang, tapos cancer sa clash. Kasi di na ma-enhance pa yung writing, kaya inalat ng sabaw. Sanay ka lang sa stage, diving, oo, pag sinasalo ng crowd. Kasi ikaw ang palito ng battle rap. Tamang stick sa comedy. Bootleg ni Shernan. Gusto lagi may concept. Oy, nag-buffering. Kaya nung laban niya kay Mickey D, para bumenta, nagpaka-gross seri. Di kasi madaan sa poetry, kaya nagpakita ng poet. Ew. Okay, nagkakaroon ng buffering. So, pasensya na. Buffering mode. Pero, ayun pag-usapan natin yung mga nira-rhyme ni sequence. For sure, sa next battle ni sequence, iaanggulo yung mga ganong ginagawa niyang rhyming. Sanay ka lang sa stage, diving, oo, pag sinasalo ng crowd. Kasi ikaw ang palito ng battle rap. Tamang stick sa comedy. Bootleg ni Shernan. Gusto lagi may concept din. Kaya nung laban niya kay Mickey D, para bumenta, nagpaka-gross seri. Di kasi madaan sa poetry, kaya nagpakita ng poet. Ew. Butler na walay buot. Yung self-respect niya nahurot. Anong dita masuko? Sa rapper nagahubo. Urag tanon na dukot, perting ito masalubot. Yawa ka. Pangalan mo pang Siberian, tapos lubot mo pang Nigerian. May lupa-lupa pa. Pwedeng gawa ng subdivision ni Villar. Kaya what's up, Pentay Kamen? Na yung baluti sa lawal lang. Ngayong nandito ka sa gubat, isang Tarzan naman dyan. Oo, mag-Tarzan ka na lang. Total mahilig ka naman sa stupid things. Kung mandiri kay Sir Deo, kala mo hindi siya yung OG ng nudity.
Kasi yung laban niya recently, kala mo talaga kay Sir Deo nag-cringe siya. Eh yung itsura mo nga doon, parang gusto mo bang makipag-threesome. Eto real lang. Talo ka sana kay Sir Deo kung di niya ginawa yung gay porn. Anong say mo? Sa'yo favor? Gago! Nakuha mo lang naman yung V nang dahil sa violation. Okay, so bago ako kay sequence kasi hindi naman to yung sequence na nasubaybayan ko, no? Malakas yung sequence na nag-run ng 6-0 bago niya makalaban si Tipsy D. Actually, yung laban niya kay Tipsy D, ang lakas din niya dun 'di ba? Pero after mabutasan si sequence ni Tipsy D, nagsunod-sunod na yung talo niya. Natalo siya kay C9. Natalo siya kay Harlem. Alam mo kay Harlem yung isang talo niya 'di ba? Sayang lang kasi hindi ito yung sequence na inaasahan ko. So wala na akong i-comment dun sa round 2. Wala akong na-feel na pag-angat ng power or ng energy consistent from round 1 to 2. Kung ano yung comment ko sa round 1 and 2, same. Unlike kay Husky na para sa akin plain yung round 1, pero pagdating sa round 2, although may mga Bisaya lines, feeling ko natabunan pa rin yun sa ginawa ni Husky sa second half. So bigyan ko ng 9 points yung Husky dito sa round 2. So 8 and 7, 17, 14 kay sequence. Husky round 3. Yeah. Round 3 ka, para sa inyo to. So, kamusta yung buhay artista? Okay ba yung racket? Nilagay ka ni Coco Martin sa bag tapos nandukot ka ng wallet. Tangina, tuwan-tuwa si Boss Arik sa'yo. Pag nagra-rap ka, parang naka-timelapse. Sobrang liit na ito, mukha siyang karakter sa Minecraft. Kala mo talaga katangkaran O gusto mo, usapang eroplano. Tanginan to, lakas ng tama. Si Sequence nakaganto habang nakadungaw sa bintana. Flying ka, sir? Kung sapaking kaya kita, ang ganda sana ng buhay mo kung hindi ka lang tanga. Tanginan na ito, nagkamotor lang yung pormahan, kala mo lagi ng babangking. Si Unico, inaway pa, sinisingil ka lang sa parking. Bumabattle na, nakagwantes pa. I don't understand. Mananagasa pa ang hayop, di naman abot yung stand. Pero balita ko sa Cavite, may 4 wheels ka na. Yung Honda Click may gulong sa gilid para hindi siya matumba. Makulit ba? Natural. Sinusulit ko lang yung ticket. Di naman solid mga rounds mo, maaabutin niya na parang briquettes. Alam nyo ba sa buhay nito ni Sequence kung ano yung nakakalungkot? Wala ka ng kanta, wala ka pang kantot. Viva Max Pamor! Kaya hirap kang makasulat. Sa isip mo lang pasok pero yung bayo hindi lumapat. Tapos sa TF, nanunuyo pa kundi ba naman hangal. Kahit anong gawin mong ligaw, pag walang value, di mahal. Kasalanan mo to, Boss Arik. O tignan mo, nagre-reklamo na. Ang baba na nga nung kay Akata, kinalahati mo pa. Nakalabas ka lang ng barracks. Kala mo, natagos mo na yung portals. Panayhugot tuloy ng import, hindi binigyan ng importance. Tangina, magkaiba tayo ng panahon at kinamulatan ditong gera ulit. Tutuyo didikit na. Magkaiba tayo ng panahon at kinamulatan ditong gera. Karangalan at respeto higit sa mauuwi mong pera. Dugo at pawis sa kultura upang di na maetsapwera. Magmano ka na lang, ako yung isa sa minero ng golden era. Sakmal agad, baon sagad, wala ng angil-angil. Yung dating palangite, pinakita ang kanang pangil. Kapela o may bit, walang kwenta tong bugok. Parang puso mong iiwan kung di na tumitibok. Punggok. Na pag-aralan mo na lang yung self-love.
Promise, hindi ka ipagpapalit. Hilahin mo yung titi mo, ipasok mo sa puwet. Strongest round, tol. Strongest round. Ang ganda ng performance ni Husky from start to finish, from round 1 to 3. Overall na lang, guys. Overall na lang. Kasi, ang ganda ng energy eh. Buhay na buhay yung energy kay Husky and kuwang-kuha niya yung crowd. Laugh trip. Ano pa? Basta, overall, from round 1 to 3, nag-start ng ganito, natapos ng ganyan. Ang lakas ng round 3 ni Husky. The best and the strongest round ni Husky yung round 3 para sa akin. Jokes, transition, sa ganitong angulo, galing. Galing. Wala na akong iba masabi. Ayun lang talaga. Ang ganda nung Husky sa round 3. Ang ganda na pinakita niya doon. Tangina dito. Lakas man lait ng punggok. At least ako cute, ikaw mukha kang mamang na udlot. Tangina no, pagkaulo, balikat ka agad. Grabe ka, Husky. Ganyan yung mga katawan ng mga kontrabida sa One Piece. What's up, mga ka-planet? Yan ang intro ni Gunggong. Anong ka-planet? Gago, may sarili kang mundo. Oo, may sarili kang mundo. Kaya nababadrip sa'yo si Sir Arik. Naalala mo nung ahon 12, niyaya ka ng basketball, papawis. Daming alibay, daming sabi. Minsan na nga lang yung mga MC magka-banding, itong si Husky, nandun sa gilid, tamang vlogging. Kasi puro pera na lang pinapagana. Talagang nagpakilala. Buti pa kami ni Prince Rhyme, kahit balibag tae maglaro, nakikisama. Kaya di ka makarelate sa intensity ng laro. Yung halos masaktan na nga. Yung tipong isang foul pa lang kay Sir Arik, may bumubulong na kagad ng putya, tanggal ka na. Ano nga? Simpleng laro lang yun sa'yo? Oo, simpleng kasiyahan. Ang masakit lang, pinagpawisan namin, nagawa mong pagkakitaan. Pero Okay. nagbunga na rin yung katangahan. Kasi naghahanap ng vlogger sa Batang Quiapo. Kaya si Husky chinat agad. Inalok si Loco, ni Coco, dali-dali niyang tinanggap. Abang kinakausap si Tarantado, mangiyak-ngiyak. Sabay bumanat si Coco Martin ng Husky. It's a prank! Gago! Anong akala mo porket vlogger ka, matik yun? Kung may deserve ng spot, ikaw agad, pre, awit yun. Sabi niya, vlogger naman ako, rapper pa ako, is there something wrong? Gago, may bulldog na kasi sila, di na nila kailangan ng Husky doon. Paano kasi? Bida-bida gusto agad si Coco palitan ng role. Siya daw papalit kay Tanggol. Sino ka? Si Tahol. Okay. Sumabay. Pati Battle of YouTubers, papasukin niya na daw. Feeling heavy nga yan. Desperate galawan. Kahit 2-on-1 pa daw, tamang flex ni Yabang. Pero yung hinahamon ng suntukan, si Wamos at Baby Giant. Si Baby Giant, guys, yung maliit, no? Nasa okay. Mas buhay yung round 3 ni Sequence. Trending nga yan, para madaming likes. Tsaka tigilan mo nakakakulab kay pareng type na puro hunger strike. Ang inang to, gagawa ng motovlog gamit bike. Ang inang to, gagawa ng motovlog gamit bike, tapos yung kuha black and white. Kaya yung channel mo, matic eye, parang ikaw lang ba, di na ma-revive. Round 1 pa lang, tinapos ko na to. Line per line, kaya kanina pa dapat ako nag-under. Sabi ko nga, mas buhay yung round 3 ni Sequence. So, para sa akin, mas angat to sa first 2 rounds niya. Jokes, mas patok yung jokes niya, tuloy-tuloy.
ang ano lang, wala lang mabigat na suntok, no? Pares naman sila eh. Pares silang walang mabibigat na suntok sa isa't isa. Medyo ano lang, medyo nagkulang lang doon sa mga haymakers at alam mo yon, makapagsabi na tang ina, tapos ka doon sa linya na yon, parang gano'n. Walang gano'n. Pero supporting, no, yung mga punches, yung kung paano nila deliver, paano nila perform, yung bara nila, yung ratings nila sa isa't isa. Para sa akin, same sila ng same sila ng style eh. Hindi naman sabi ko nga sa start ng video na to, hindi to style clash. Labanan na lang to ng effectivity or ng effectiveness ng mga ratings. So siguro ang hirap nito i-judge ng per round, pero kung per round natin, bibigyan ko ng 10 yung Husky sa round 3, then 8 naman si Sequence sa round 3. So ito ano lang, ito yung official na judgment. So all 3 rounds Husky ako doon. Ang final score is 8, 9, 10. So 27 points para kay Husky. Sobrang ganda nung pag-elevate ni Husky sa round 1 to 3 niya. Ganda ng power, ganda ng energy. Sequence naman, first 2 rounds para sa akin same ng approach. Then pinakamalakas yung round 3. So may 22 points si Sequence. So 27 to 22, all 3 rounds Husky. Yun yung vote ko. Pero as a whole parehas sila ng performance. Andun yung jokes, andun yung bars, andun yung technicalities. Pero gaya nga nasabi ko kanina sa start ng video natin, laban to ng effectivity. And para sa akin, mas effective yung returns ni Husky against Sequence compare kay Sequence against Husky. Yun lang. All 3 rounds Husky. Gubat 11, Isabuhay 2023 battle yun. Mag-iayos pang beses para kay Sequence at para kay Husky. Pwede lang, pareho silang panalo dun. Pero ang boto ng hurado, 3-2. Uy! Advancing sa Isabuhay. Mag-iay tayo lahat para kay Husky. Judges. Marshall. Isa ako sa bumoto kay Sequence. First 3-2 round kay Sequence, second round Tang 3-2, dikit. Hindi ko na-expect. clear kay Husky. Closest na na round is yung round 3. Doon ako pinaka nahirapan, pero mas natripan ko lang yung yung ginawa din talaga ni although maganda din talaga yung pasok ni Husky, mas feeling ko lang mas nabuo ni Sequence yung idea tsaka yung direction ng round 3 niya. So Sequence. Isa ako sa bumoto ni Sequence. Sobrang lupit ng laban, nahirapan niya kami. Pero sa nakita ko, mas maraming reference si Sequence na ginamit bago. Pero yun, may rebat naman silang dalawa pareho. Pero yun, Sequence. Yo, what up, Jay Black. Isa ako sa bumoto kay Husky. Yun, round 1, dikit yun para sa akin, pero para sa akin nakuha ni Sequence yun. Round 2, malinaw na kay Husky yun para sa akin. Yun yung parang pinakamalakas niya na round. Yung round 3 naman yung pinakadikit, doon ako nahirapan. Kasi yung ender ni Sequence para sa akin, mas maganda yung ender niya. Pero hindi ko mas maganda yung entrada at yung gitna ni Husky. Yung delivery din, yung paano niya ini-spit yung lines niya, mas effective para sa akin, mas effective. Kaya binauta ko si Husky, pero congrats pa rin kay Sequence, malakas na battle. Yo, GL nga pala, binoto ko Husky first round, parang klaro na nakuha ni Sequence sa dami ng suntok, mas tumatama, tsaka parang warm up pa lang ni Husky. Round 2, mas trip ko yung mga angulo ni Sequence, pero binigay ko kay Husky ng klaro kasi sa tumatamang suntok, yung image niya, tsaka yung ender niya na sobrang solid. Yung round 3, medyo dikit talaga. I think lahat naman para sa kanila dikit, pero binigay ko kay Husky kasi mas siksik siya sa simula, mas malakas yung start niya, although mas malakas yung ender ni Sequence. Talagang dikit lang, pero Husky binigay ko round 3. Yun, so Husky. Okay. Yan, isa ako sa bumoto kay Husky.
yung round 1, binigay ko kay Sequence. Mas malakas. Binigay nila kay Sequence yung round 1 kasi siguro naintindihan nila yung mga Bisaya lines na yun. Ako kasi hindi. Yung material niya doon. Yung round 2, sobrang dikit pero lamang lang ng konti para sa akin si Husky sa round 2. Tapos yung round 3 doon na medyo mahirap. Para sa akin, yung pinapanood ko, mas marami akong naririnig na punchline kay Sequence. Pero yung mga linya kasi ni Husky, kumbaga, mas nagiging malakas dahil sa presensya niya. Kumbaga, pag sinasabi niya, iba yung iba yung dating. Kumbaga, yun. Tapos, pinaka-sayang lang sana kay Sequence. Kumbaga, marami siyang malakas na linya. Kaso parang hindi ka mako-convince dahil sa delivery. Tama. Factor din kasi. Kaya, ayun, binoto ko, round 1 kay Sequence, round 2, Husky, tapos round 3, Husky. 2 rounds. Tama yun. Ang ganda rin para sa akin yung pinakamalinaw na breakdown is yung kay Sinyo na ang daming malalakas na linya si Sequence na hindi masyadong naintindihan kasi nga sa delivery. Kaya Husky naman baliktad. Kahit hindi malakas yung delivery, kahit hindi malakas yung linya, nadadala niya kung paano siya or paano niya ini-spit or pinperform yung round na yun. So, yun. Ngayon at yun naman talaga. So, ayun. Congrats dahil nakakadalawa na tayo agad sa Isa Buhay 2023. Sak Maestro Acer, tapos ngayon Husky Sequence. Sa baba naman tayo next, Plaridel Bagsik. Tangin na magandang laban to. So, ayun lang. Wala na ako masyadong explanation dito. Kita-kits tayo doon sa Plaridel vs Bagsik at Prince Rhyme Poison 13. Tapusin na natin agad yung bracket A para makapunta tayo sa bracket B at second round na agad ng tournament, no? So, ayun. Kita-kits tayo sa next na video, mga kumag. Peace out.